Lalo pang dumarami ang mga nagkakasakit sa ilang lugar sa Pangasinan na lubog pa rin sa baha. Nakatakda na rin magdeklara ng state of calamity sa bayan ng mga Tarem. Makibalita tayo live kay Joyce Segi ng GMA Dagupan. Joyce. Mark, hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha at tuluyang nakakabangon ng mga Pangasinense mula sa hagupit na habagat at nang nagdaang si Bagyong Marie. Muli naghahanda na naman ang buong probinsya sa Bagyong Nando. Inaasahang bukas maidedeklara ng Sangguniang Bayan ng mga Tarem Pangasinan ng state of calamity sa lugar. Ito'y para magamit ang calamity fund ng bayan sa pagsasaayos sa mga nasira ng baha sa 82 barangay. Sa ngayon, 4 na bayan na sa Pangasinan na nasa ilalim ng state of calamity. Yan ang Santa Barbara, Calasiao, Aguilar at Binmalay. Marami pang lugar sa probinsya ang lubog sa baha at sa gitna ng kalamidad, dumarami ang mga tinatamaan ng sakit dahil sa pagbaha at pag-ulan. Dumadagsa sa Pangasinan Provincial Hospital ang mga pasyenteng karamihay mga bata. Maraming may influenza, typhoid fever at leptospirosis. Inaasahan na naman natin ito, binabantayan actually dahil sa paghupa ng baha. Diyan na tayo makakakuha ng halos lahat ng mga pasyente na nakalusong, nakababat sa kanilang mga tirahan. Hindi pa man nakakabangon ng mga nasalanta ng habagat, nagpapaulan na sa ilang lugar ang Bagyong Nando naman. Kaya nakaalerto na ang mga otoridad at partikular na binabantayan ng mga baybayin. Bawal pumalaot ang mga mangingisda sa Infanta dahil malalaki ang alon sa dagat. Kaya napapakamot na lang daw ng ulo ang mga mangingisda dahil karamihan daw sa kanila hindi na nakapalaot mula noong magsimulang sumungit ang panahon. Talagang pahirap sa mangingisda yun. Ano ginagawa nila kapag ganun? Gumagawa na lang ng paraan ng tulad ng pagtatrabaho sa tabi para maka-sideline ng pambili ng pambigas nila. Pati mga magsasaka sa La Trinidad Benguet na peperwisyo na ng masamang panahon. Nasisira kasi ng ulan ng mga pananim tulad ng mga strawberry. Mark, nagbabala naman ang otoridad sa patuloy na pagdami ng insidente ng pagkalunod. Kahapon na lamang 3 residente mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan ang nalunod. Kabilang na dyan ang isang 4 na taong gulang na bata. Pinag-iingat din ang mga lumulusong sa baha dahil bukod sa posibleng sakit na makuha, nagkalat rin yung mga iba't ibang klase ng ahas. Yan muna ang latest dito sa Pangasinan. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.